araw po. Napakaganda topic natin ngayon tungkol sa masakit sa tuhod, masakit sa paa. Expert ang kasama natin, Dr. Jeffrey Montes, Rehab Medicine Doctor. Doc Jeffrey, ano ba itong mga masakit sa tuhod, masakit sa paa? Very common problem ng kababayan natin. So yung sa tuhod po, marami pong pwede mag-cause ng pananakit sa tuhod. So pwede po may problema sa joints o yung dugtungan ng buto. Pwede rin naman pong sa ligament, meniscus o yung cartilage. Then pwede rin po sa muscle o sa tendon. So mabuti po magpasuri ho kayo sa mga doktor. So yung mga doktor po na pwede magtumingin dito ay yung orthopedic po, rheuma, and then rehab medicine. Ngayon po, sa rehab medicine po, i-check po natin yung mga condition po na pwede po mag-improve sa pamamagitan ng mga physical modalities at saka ng exercises. Okay. Pakita natin, Doc Jeffrey, ito sa tuhod. Sample natin si Doc Lisa. Okay, so ito po yung buto sa hita, then ito po yung kneecap o yung patella, then ito po yung buto sa binti. Ngayon po, yung patella po, nakadikit siya dito sa binti sa pamamagitan po ng patellar tendon. Tapos ito po yung buto na to, yung kneecap, nakadikit po siya doon sa muscle sa hita, na ang tawag po natin ay yung quad. Ngayon po, ito pong buto na to, nakadikit po siya sa buto sa binti sa pamamagitan po ng ligament, na ang tawag po ay lateral collateral ligament. Tapos ito naman po ay medial collateral ligament. Ngayon po, ito pong buto natin, meron pong nagdudugtong doon, ang tawag po mga ligament. So meron po tayong medial collateral ligament, tapos ito po yung lateral collateral ligament. Tapos may dalawa pa pong ligament dito, yung anterior cruciate ligament at saka ho yung posterior cruciate ligament. Then makikita nyo po yung dito, ito po yung sinasabi ng shock absorber ng tuhod. Then yung dugtungan po ng buto, meron po siyang makinis na part na ang tawag ay yung cartilage para walang friction yung tuhod. So yung mga pwede po mag-cause ng pananakit po sa taas ng tuhod, yung isa pong unang cause na pwede magano ay suprapatellar effusion. So yung patellar effusion, ito po yung naririnig ng mga tao na nagkakaroon ng tubig yung tuhod, tapos kinukuhanan ng tubig yung tuhod, tapos pag nakuhanan, gumiginhawa. Kung may trauma naman po sa tuhod, pwede pong nabugbog yung quads, pwede pong ma-strain, or kung malakas po yung pagkatama, pwede pong mapunit yung muscle o tendon. Then yung iba naman po, nagkakaroon po ng rheuma sa pagitan po ng kneecap at saka ng buto sa hita. Then yung iba naman po, napupudpod yung cartilage sa dugtungan ng buto, ng binti at saka ng hita, kung saan nagkakaroon po ng rheuma. Yung iba naman po na nagkaroon ng history ng injury, nadudurog po yung shock absorber na nagkakaroon po ng pagkasira. So yung iba po kailangan operahan ng ortho, yung iba po pwede makuha sa therapy. Then napansin din namin yung mga pasyente po na pag sa x-ray po, kumipot na po yung espasyo ng dugtungan ng buto. Minsan po itong shock absorber na to umuusli pagilid kung saan pwedeng mabanat yung ligament at saka yung nerve sa paligid na pwede mag-cause ng pain. Doc Jeffrey, pakita ko lang sa tuhod ni Doc Lisa, saan yung mga samples mo? Ito po yung sa tuhod, so ito po yung kneecap, tapos ito po yung quads muscle, tapos ito po yung infrapatellar tendon, then dito po yung medial knee joint at saka lateral knee joint. So sa pagitan po nung hita at saka ng binti, na doon po yung absorber, then ang bone-to-bone connection po, ang tawag doon ay ligament. So, paano natin malalaman kung ano yung dahilan kaya sumasakit ang tuhod? So, marami pong susuri na pwedeng gawin. So, una po, physical examination. Yes. So, kailangan pong examinin ang muscle, tendon, ligament, then yung paggalaw, range of motion, lakas ng muscle, then pakiramdam din. Then, kailangan din pong ma-verify minsan sa pamamagitan ng x-ray. So, sa x-ray po, nakikita po yung espasyo ng buto, tapos kung may mga tumutubo po ng mga sinasabi nilang tinik o yung part na po ng degenerative process ng mga buto. Then, kung kailangan po makita yung muscle tendon at saka yung paggalaw, pwede po yung tinatawag na musculo-skeletal ultrasound. Doc Jeffrey na lang. So ano, Doc Jeffrey, ang gamutan natin pag masakit ang tuhod? So yung isa po sa mga pwedeng gawin po sa rehab medicine ay tignan po yung epekto nun sa muscle, then sa tendon at saka sa tuhod. So pag nag-rheuma po yung isang pasyente o nagkaroon problema yung tuhod, hindi masyadong gumagalaw, so pwede pong umikli yung muscle. So pag umikli po yung muscles na to, pwede pong epekto nun sa tuhod pataas. Ngayon po, yung bigat ng tao, ang epekto po nun sa tuhod pababa. Ngayon po, ito pong muscles sa likod ng binti, hindi siya nakadikit sa binti, kundi sa hita. Ngayon po, yung muscles naman sa likod ng hita, pag umikli rin, so ang hila po nun ay pataas, so ang hila po nun sa tuhod ay pataas. So kung titignan nyo po, mas magkikis-kisan po yung buto kapag umikli yung tatlong muscles na yun, tapos pag hindi niya ho kinontrol yung bigat. So anong gamutan natin, Doc Jeffrey, para sa nakikinig sa atin ngayon? Okay, ano una po, kailangan nila kontrolin yung pain. So pumunta po sila sa kanilang doktor o makapagbigay ng angkop na pain reliever para sa kanila. Yes. Then kailangan din pong
banatin po yung mga muscle sa paligid ng tuhod para hindi po nila Paano mahila binabanat o- yung muscle sa tuhod? So, pwede pong abutin po nila dahan-dahan yung paa. Then, babanatin po yung harapan ng tuhod. So, bilang po ng 1 to 15. Okay? Then, after ho nun, yung isa naman po, ipapatong po yung paa nila dito. Then, tatry po nilang abutin dahan-dahan. So, hindi naman ho kailangan abutin ng biglaan yung paa. Kasi kung pipilitin nila, pwede po silang So, ang sakitan purpose ng nito, katawan. ma-stretch. Opo, yung muscle siya. sa paligid ng tuhod. Oo, kasi nga, sabi mo, nagkikiskisan. Opo. Oo. Then, kung sakali po ano na pang mahina yung magagawa muscle, kaya para palakasin. ma-stretch? Itong dalawa lang, ano pang iba? Yung iba po, pwede nila lagyan ng mainit bago ho nila banatin para nakarelax yung muscle. Pero kung meron din pong muscle weakness or muscle imbalance, kailangan din pong i-address yun sa pamamagitan ng exercises. Paano itong mga exercise, itong mga half squat, di ba? Apo, Ano yung bang half squat po, pwede po siya para lumakas po yung muscles dito sa gitna ng Oo. tuhod. Yes. Then yung the rest po, pwede pong gawin nyo sa walking, Sige, sa ano biking. mga sample half squat? Mga ganyan lang. So half squat po, Yan, mga 10 times ba? pwede pong 6 hanggang 10 repetition po. Oh, Then, sige. kung kaya nila ng 2-3 sets po, pwede. Pero kung di naman at nagsisimula lang, pwede na po yung isang set. Then, dadagdagan nilang kada linggo. So basically, yung pa-stretch lang ng patalikod na ganyan, binababa yung paa, tapos yung nilalagay dito sa silya, tapos half squat, wala nang iba. Yung tatlo lang, marirelieve na sila. Pwede rin po yung straight leg raising. Kung nakahiga po sila, itataas po nila yung paa. Like, pag nakahiga, tinataas din. Opo. Or pwede rin po yung magwo-walking po sila sideways para naman po lumakas po yung mga muscles sa gilid. Then, pwede rin pong standing on one leg. Standing on one leg, maganda yon. Oo, mga 30 seconds. Or 15 seconds po. Pampalakas rin ng tuhod yon. Then, pag-improve din po ng balance. Hindi ba lalong matatagtag yung tuhod? Let's say, sabi mo, nagkikiskisan na nga, tapos hindi naman. Kasi Kaya ako- pag lumakas yung muscle at nabanat mo, luluwag siya, parang ganon. Parang ganun po. Okay. Pero the best pa rin ho, magpatingin kayo sa doktor para ho makontrol yung rayuma. Then at the same time, maibsan din yung pain para na sa ganun magawa nyo po yung exercises ng tama. Then hanggat maaari po, maganda supervise para ho tama yung position at execution para hindi po kayo magkaroon ng problema pag ginagawa nyo po ito. Paano naman yung ang problema, Doc Jeffrey, yung flat foot? Kung medyo flat foot ka, di ba, nagni-knee pain din eh. Po. Kasi nag-inward yung paa. Like ako kasi may flat foot eh, di ba, gumagano. Ano Ako. magagawa natin? So, maganda po bumili ho kayo ng mga Sapatos. pang-suporta po sa mga flat foot. Usually po, yung mga labas na sapatos ngayon, meron na po silang arch support. Ngayon, kung sakali naman wala ho kayong arch support, yung sapatos na ginagamit nyo, may nabibili po sa mga department store o sa mga tindahan na pang-suporta sa arko ng paa. Last tip na lang para sa may edad, yung malambot na yung mga muscle, di ba, yung mga paa Ako. nila, So, masakit sa na ngayon ang po kasi- tuhod. Ito pa rin ang pipilitin nila gagawin. Okay. So, sa ngayon po, in-encourage po natin gumalaw yung may edad para sa ganun, hindi ho mawala ho yung kakayanan nila na gumalaw o maglakad. Pero kailangan pa rin hong kontrolin ho yung pananakit. So, mainam po magpunta kayo sa pinakamalapit yung doktor. Walking o jogging o biking, ano pinakamaganda doon sa pag masakit na tuhod? So far pa rin po, ang isa po sanang maganda ay yung aqua therapy. Swimming. Kasi pag nasa tubig at doon yung ginawa exercises, wala Oo. pong epekto yung gravity sa tuhod nyo. Then pangalawa, lumalakas po yung muscles nyo nang hindi ho napepersa yung tuhod. Pero pag ginawa nyo po yung aqua therapy, kailangan po supervise kasi baka mamaya malunod or madulas, magkaroon po na ibang problema. So pag knee pain, walking pwede rin. Huwag din masyado. Walking po, so kung masakit po yung tuhod, pwede pong gumamit ng knee support. Or kung sobrang sakit, pwede po magtungkod or mag-walker. Depende po doon sa kondisyon ng tao. Pero kahit paano, dapat pa rin ginagalaw-galaw kahit masakit Opo. na. Pero bago kayo mag-exercise, mas maganda po makontrol yung rayuma at saka yung pananakit nito. Okay, maraming salamat, Dr. Jeffrey Montes.